Ayan, hello. Good morning po sa ating lahat. Medyo malamig po ngayon, no? Ayan, meron lang po akong papabasang verse. Sige, ayan. Sabi niya, "Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." John chapter 14, verse 27. Ayan po. So, yung mga doktor po, no, kaya nilang sabihin sa pasyente nila, no, kapag may kailangan silang bawasan, like cut mo yung pag-take masyado ng matataba, samji, ganyan, cut mo yung sodium, ganito. Pero hindi nila masasabi sa tao or sa pasyente nila na bawasan mo yung stress kasi hindi daw hindi kayang kontrolin ng doktor yon, and hindi niya madidikta sa mga pasyente niya yon, no. Pero truly, 'di ba, yung peace na nasa atin, no, is yung peace na nagmumula sa Panginoon, no, na nagmumula kay Lord, and that's lasting. Hindi katulad dito sa hindi katulad dito sa mundo. And truly, no, God is our great physician. And sabi niya, receive Jesus shalom. Sa Hebrew term po, shalom yung tawag sa peace. And mas rich, mas loaded yung word na shalom, which is, babasahin ko po, yan, completeness, safety, soundness in body, welfare, health, prosperity, peace, quiet, tranquility, contentment, no, peace with human relationship, and peace with Jesus Christ dahil sa covenant, and peace from everything. Diba? So sobrang lawak, no? Sobrang rich and loaded nung peace na binibigay ng Panginoon sa atin. And truly, no, let's receive, no, let's claim, or nasa atin na yung peace na to. So let's stand and praise the Lord. Tayo po ay lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's praise Him. Every trouble
unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Hey oh, hey oh, hey oh, unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, this is our trust. Is all about His love, church, all about His joy. And the Word of God says that no matter what life brings us, His joy is never ending. His joy is deep, deep down in our hearts. Come on, let's glorify Him. It's all about Him. Oh, Jesus. Ah, ah, ah. In every season, you give me light. You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You gave me the light. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. He's with us, church. Come on. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of joy. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Send me a mission. Send me a mission. Your praise was the cure. Shout victory. In you I'm victorious. My future's secure. He's with us. Come on, sing. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of heart. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of thought. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. When the sorrow may last for the night, the joy of the Lord comes in the morning. The joy of the Lord is here, church. Come on, let's sing to His overflowing joy. Overflowing, the joy is overflowing in me. Overflowing, the joy is come on, sing it louder. Hey. Overflowing, the joy is overflowing. At the top of your lungs, sing the joy is overflowing. Come on. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me.
Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sa buong sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. We bless your name, O God. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. You are worthy to be exalted, O God. You are worthy to be praised. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti po ninyo sa amin. Ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw ay palaging umiibig sa amin. Ikaw ay laging tapat, O Diyos, sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
na kami ngayon, Panginoon, ay nakikinabang. Hindi dahil sa aming mabuting gawa, hindi dahil sa aming mga achievements, kundi dahil sa ginawa po ninyo, kaya kami matagumpay. Kaya salamat Diyos, ang gawain ito, Panginoon, ay patuloy na umuunlad, umaangat, nagpo-flourish, Lord God, dahil sa inyong biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kinikilala po namin ng inyong presensya, O Diyos, ang karunungan ng kapangyarihan, ang siyang patuloy na nag-ahari sa iglesyang ito, pati sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, alam po namin ang mensahe na maririnig po namin ngayon ay patuloy na magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa. At bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng pusong mababa, nagpapaturo, Panginoon, sa inyong salita. At naniniwala po kami, Panginoon, na ang Banal na Espiritu, O Diyos, ang aming dakilang tagapagturo at gagamitin po ninyo ang inyong anak upang may hayag ang iyong kalooban, upang may hayag, O Diyos, ang iyong salita sa bawat isa sa amin. At sa aming kalagitnaan, iisa lamang ang aming itataas, iisa lamang ang aming dadakilain. At yan ang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa inyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen and amen. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nagkilain ka sa buhay ko, aming Hello, good morning po sa inyo lahat. Ayan, talagang lumalabas ang kabutihan ng Diyos sa ating pamumukha. Sa ating mga mukha. Okay, sa umaga pong ito, maraming salamat sa Panginoon na siyang ating naranasan sa bawat araw. Nais ko lang magbigay ng isang kwento lang. Noong nasa Kabkaban kami, akala ko ibibigay sa amin yung mga bungang kahoy, mga pipino, buko, I think may buko ba doon? Mga ganun na akala ko ibibigay sa amin. Ngayon pala, yun pala ay paghahandog nila sa church. Sabi ko, ganun pa, sabi ko. Yun ang mga pamaraan nila. Okay? Kaya sa ating pagbibigay, ano man na meron sa iyo, kaya mong ibigay. Naalala ko noon, Pastor Gerald doon nung yumaong Dina. That time, wala akong may offer sa Panginoon. Ako lang yun huwag yung gagayahin. Ako lang yun. Ako lang yun. Huwag yung gagayahin. Ako lang yun. Wala akong may offer. Ayaw kong dumaan ng box na wala akong maihulog dyan. Sabi ko, wala akong papel. Sabi ko, pahiram mo papel. Bigyan mo ako ng... Anong gagawin mo dyan? Sabi niya. Gagamitin ko to. Sabi lang katabi ko, pahiram mo lang ako kasi wala akong mai-offer And then sumulat ako doon sa papel at pinirmahan ko. Hindi alam ni Pastor Gerald noon, bilangan ng offering. Si Yumaong Dina Paras, David, nakita niya yung offering ko, siyempre di ako kikibu dyan.
Nahiya rin ako. Pastor, sabi niya, itong papel na to na may pirma, sabi niya, bibilangin ko pa, sabi niya. Sabi ni Pastor no, narinig ko yun, dinig na dinig ko yun eh. Oo, yan, isama mo yan. Pagkatapos, matagal na panahon bago ko aminin dito kay Pastor. At ibinigay ko yung offering. Sabi ni Yumaong Dina, David, ikaw pala yung nagbigay nito. Oh, wag ka maingay ha. Sabi ko. Ngayon ko lang sinabi, kapatid ko sa Panginoon, wala sa ating pagharap sa Panginoon, meron tayong handog. Yung handog na yun ay bilang pasasalamat. Again, ako lang yun. Huwag niyong gagayahin, okay? Baka kaya nagtataka siya, Pastor, sabi niya, saan ko ipapalit? Walang bangko yun, okay? Huwag niyong gagayahin yun, ako lang yun, okay? Kaya nakita natin ang ating paghahandog. Iba-iba ang forma, iba-ibang design. Pero yung isa lang tayo sa ating puso na nais natin maghandog sa mabuting Diyos na siyang unang nagbigay sa atin. Tayo manalangin. Pinapasalamatan kita, Panginoon, sa maraming bagay na ibinigay mo sa amin. Hindi namin kayang bilangin, hindi namin kayang maharok ng aming kaisipan yung mga bagay na ginawa mo sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa amin, taus-pusong pagbibigay, paghahandog sa iyo, Panginoon, bilang pasasalamat. O Diyos, nais ko po namin maghandog sa umagang ito bilang pagkilala, bilang pasasalamat, bilang pagpupugay, bilang pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Every tribe will see your glory. Every nation's bowed before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. Ayan. So wala pong nabigay na papel sa akin. Inaanyahan ko po na tayo lahat ay tumayo at magkamayan. Welcome po natin ang Is the Lord Almighty? Only you are worthy of it all. Every child will see your glory. Every nation's bowed before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we sing your glory, is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sings praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sings, Test mic. Okay. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Maganda po bang umaga ninyo? Maganda po ba kayo?
Amen, Alstar. Amen. Maganda tayong lahat. Amen. May ilaw pang isa. Pinapapatay ko po yung mga ilaw sa harap ko. Pasensya na po. Okay, so ang ating pong tema, 2025, for such a time as this. Sa Tagalog po, sa ganitong panahon. Okay? Sa ganitong panahon, o sa ganitong pagkakataon, o sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan. Okay? So given this time, given this situation, given these opportunities, ano po yung ating gagawin? Diba? Ano man po yung kalagayan, sitwasyon na meron po tayo? No, diba? Sabi ko nga, every moment of our lives, bawat panahon ng buhay po natin, bawat oras, ay pagkakataon upang maranasan ng Diyos, pagkakataon upang makagawa ng mabuti, pagkakataon upang maging pagpapala sa iba, pagkakataon upang makatulong sa iba. Di po ba? Bawat oras, bawat pagkakataon, hindi po natin ito sinasayang. Hindi po natin ito winawalang bahala, kundi sa bawat panahon ng buhay natin, sa bawat oras ng buhay po natin, we are always active, we are always alive, we are always productive, no, sa buhay po natin. Kahapon po may nag-text po sa grupo namin, si Ate Weng. Nagpapa-comment po siya dun sa, kaya lang unavailable yung attachment. So naisip ko na po na yung pinapa-comment niya is about sa Los Angeles wildfire. Kung nabalitaan po ninyo, ilang araw na pong nasusunog, no? Yung Palisades ba yun? Sa Los Angeles. At marami pong kabahayan, no? Structures, yung nasunog, no? Naging abo, devastated po yung lugar. Around more than 12,000 structures po ang nasunog. Yung lawak po niya is 58 square miles. Di ba? Ang lawak nun, 58 square miles. Yung 1 kilometro, ikwadrado mo lang yun, ang laki na yun. Yung pa kayang 58 square miles. Okay, so napakalawak po ng naging sunog. At may mga post po sa Facebook, nakakalungkot po, may mga post sa Facebook na ang nangyayari daw doon ay parang parusa ng Diyos. Ito ay kahatulan ng Diyos dahil ang lugar ay maraming mga ungodly people or hindi kinikilala ang Diyos o hindi pinapasalamatan ng Diyos. May mga nababasa po ako. And I would like to tell you, my dear brothers and sisters, again and again, sinasabi po natin, lahat ng hindi magagandang bagay na nangyayari dito sa mundo, yan po ay hindi kagagawan ng Diyos at hindi mula sa Diyos. Ang lahat ng bagay na mabuti, ang siyang galing sa Diyos. Pero yung mga sunog, kalamidad, mga karamdaman, mga nararanasan ng tao, virus, no? Mayroon na namang nababalita ang bagong virus ngayon sa China. Ito po ay hindi kailanman kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay bigyan ng buhay ang tao. Di ba ba? It is not the pleasure of God. No? Sa Ezekiel, it's not my pleasure to see death. No? Makita na namamatay ang mga tao, hindi po nasisiyahan ng Diyos doon. Kundi ang kalooban niya ay mabuhay ang tao ng masaya, masagana, mapayapa. No? Yung buhay talaga na pinagkaloob ng Diyos sa bawat tao. Kaya po, kapag may nabasa po tayong ganon, no, sa Facebook, huwag po nating paniwalaan dahil walang nanggagaling na masama sa Diyos. Siya po ay mabuting Diyos. He is a good God. He is a faithful God. No? Hindi po niya iaalaw ang anumang masama sa tao. Mahal nga niya po ang bawat isa sa atin. Mahal niya ang tao. Hindi niya iaalaw at hindi po manggagaling sa kanya ang anumang masasamang bagay o hindi magandang pangyayari. Okay? Malinaw po ba yon? Sa kabilang banda naman po, nakita po natin, nga po yung for such a time as this, ano po yung ginagawa ng mga tao. Nakikita po natin, no, pinanood ko yung ibang video, may mga tumutulong. No?
dun sa mga nasunugan. Actually, at the risk, expense of their own property, tinutulungan nila para hindi mamatay o makatulong sila dun sa mga ibang nasusunugan. No? Nakita ko rin yung bayanihan, yung mga nawalan, walang masuot, binibigyan ng mga damit, yung mga animals, dun sa mga animal shelter, kinukup nila kasi ang daming animals. Ngayon ko lang po nalaman na yung Los Angeles, ganun pala yung lugar niya. So maraming mga halaman, maraming puno. Akala ko dahil medyo civilized na lugar, ay puro mga buildings. Pero maraming mga halaman, yung mga pinagsimulan ng wildfire. Pero nakita ko rin po, meron nga pong in-interview, sabi niya, people are good, sabi niya. People are good. Kasi nga po, at such a time as this, tumutulong po sila. Tinutulungan nila yung mga nasusunugan, yung mga animals, nagbibigay sila. Ano man yung may tulong po nila ay binibigay nila. Kaya sabi po ng in-interview, people are good. Totoo naman po yun. There is goodness talaga naman in people. Kung minsan nga lang po, hindi nila yun kinikilala as the goodness coming from God. Diba? Kasi ang tunay na true generosity, true generosity, wala pong inihinging kapalit. Basta tumutulong lang. Diba? Nabanggit ko yun kasi mamaya babanggitin ko about King Xerxes. Okay? So tandaan po natin, every moment, every time is an opportunity to help others, opportunity to experience the goodness of God. Okay? So last week po, binigyan po tayo ng overview ni Pastor about the book of Esther. Okay? So ang book of Esther po ay hindi lamang po kwento o kasaysayan ng isang dalaga o kasaysayan ng isang babae o mga tao, mga Jewish people. It is also a story of the unseen God. Ito rin po ay kwento ng Diyos na hindi nakikita. Sabi nga, hindi nga na-mention ang pangalan ng Diyos sa book of Esther. Wala yung pangalan ng Diyos, hindi nasulat, hindi minention, pero ang kanyang presensya ay makikita, ang kanyang pagkilos ay makikita sa bawat account, sa bawat kabanata ng kwento. Okay? So we see ordinary becomes extraordinary, impossibilities become possibilities. Na-transform po ang destiny ni Esther. Nakita po natin kung paano tinransform ng Diyos. Ang buhay ni Esther at ganun din po yung mga Jewish people. Okay, so yung main characters po natin sa book of Esther, sino po? Si Esther, the young maiden, young beautiful maiden. Si Mordecai, yung pong kanyang cousin na nag-ampon sa kanya dahil ulila na siya lubos, inampon siya ni Mordecai. Si Haman na isang Agagite, kalaban ni Mordecai, kalaban ng mga Hudyo, at si Haring Xerxes or Ahasuerus. Xerxes na lang, mas madaling i-pronounce. King Xerxes the first. Okay, so sila po yung main characters ng book of Esther. So the story begins, sige, next slide. Okay, yan po pala yung title ng ating message for this morning. The search is on. Sa Tagalog, ang paghahanap ay nagsimula na. Okay? Esther becomes queen. Okay, tignan po natin ang next slide. Sa chapter 1 ng Book of Esther, kasi po yung tatalakayin ko po ay chapter 2, pero kailangan nyo pong malaman kung ano yung nakasulat doon sa chapter 1. Okay, so nagsimula po ito nung si Haring Xerxes ay magsagawa o maghanda ng isang piging, lavish banquet. Pag sinabing lavish, maraming handa, maraming pagkain, maraming inumin. Okay? That lasted for 180 days. Imagine, 6 months na fiesta. 6 months na fiesta. Saan po yun nangyari? Doon sa Citadel of Susa, kung saan po nandoon ang kanyang palasyo. Okay? Kailan po? Nung ikatlong paghahari ni King Xerxes. Pangatlong paghahari niya. Pangatlong taon ang paghahari niya.
Okay, approximately 483 BC. Kasi nag-start siyang maghari 486 BC. Okay, pag BC po, pabalik. Hindi po paslok. Pabalik. So, sino po yung mga imbitado? Ayan po, yung mga lahat ng military officials ng Persia at Media. Ito po yung mga dalawang bansa na makapangyarihan sa panahong yon. Kaya po, minsan tinatawag na Medo-Persian Empire. Okay? As well as the nobles, no? Yung mga maharlika, mga malalaking tao, matataas na tao, princess from the 127 provinces that were under Persian rule. So, yung mga bansa o probinsya na nakapailalim sa Persia, 127 provinces. O ito po yung mga administrative districts or regions nila. Okay? So sa ating pong modern time, ito po yung Iran, Iraq, no, Turkey, ano pa? Ano pa yung mga nasa east kasi? Saudi Arabia, yan, Pakistan, Afghanistan, kasi may part din ng Europe eh. Turkey, Europe ba yun? Turkey, Bulgaria, ayan. Sa Asia naman, yun po, yung mga sa Central Asia, at Asia, Africa, yung Sudan, di ba? So kung titingnan po ninyo sa mapa, ilang kontinente yung sakop niya. Partial po, part ng Europe, part ng Asia, part ng Africa. Okay? So napakalawak ng pinagaharian ni Haring Xerxes. Okay? So sila po, yung mga nobles, princess, sa iba't ibang probinsya ay inanyayahan. Sila po yung nasa piging. Okay? Bakit po? Ang dahilan, to show off, no? To display the wealth and greatness of his empire. Para ipagmalaki, ipakita kung gaano siya kayaman, kung gaano siya kadakila, no? Yung splendor of His Majesty, ang kanyang kadakilaan bilang hari ng Persia. So yun po yung dahilan. Yun po yung nakasulat na dahilan sa Bible. Pero many scholars believe that it is more than that. No? Mayroon pong political motives. Mayroong political motivations o purpose kung bakit niya ginather lahat ng kanyang military officials at lahat ng malalaking tao, lahat ng prinsipe. Okay? Based on the historical account ng Persia, dahil po gusto niya o pinaplano niya na lusubin ang Greece. Okay? So, sa history po ng Persia, on the 3rd year after po ng piging, after 3 years, nilusob po niya ang Greece, pero natalo po ang Persia. Natalo sila. Okay? So, hindi niya nagawang additional probinsya niya, yung lugar ng mga Greeks, no? Dahil magagaling, no? Yung mga Greeks, Athens, no, sa pakikipaglaban. So, hindi po niya nasakop yon. Okay? Alam po natin na sumunod na sumakop sa Israel, kasama po yung Israel dun sa 127 provinces, Judah, ang next na sumakop sa kanila ay yung mga Greeks, di ba? Yung Grecian Empire. Okay? Tapos Roman Empire. Okay? So, upang ipagmalaki ang kanyang kaharian. Next, ito pa po yung last banquet, no? 2 banquet, no? Yung una, 180 day. Pero sabi po ng mga scholars, yung last 7-day banquet, no, kasama na dun sa 180. Kung babasahin kasi sa Tagalog, parang kaiba pa siya eh. Pero ito na yung last 7-day nung 180-day banquet. Okay? Saan po? Doon pa rin po sa courtyard ng palace garden. When sa pangatlong taon pa rin ang paghahari ni Haring Ahasuerus. Pero dito po, kasama na po yung mga citizens of Susa. No? Inimbitahan yung mga commoners, yung mga people na nakatira sa Susa. No? At sabi na po natin, siyudad ito, no? Kung saan naroroon ang kanyang palasyo. Okay? From least to greatest, no? Lahat ng tao, from least to greatest ay inanyayahan niya. Again, to show off, display his wealth and greatness. Pero behind this ay meron po siyang political motives. It is to get the loyalty of his people. Kasi sa panahong ito, meron na pong nagre-rebelde
sa kanya, against him. Kaya nagdaos po siya ng piging para ikunin, no, yung loyalty, yung katapatan ng mga tao sa kanya at mamangha ang mga tao sa kanyang kayamanan, no, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang greatness. So yun po yung dahilan. Tapos next po, sa last day po nung 7 days, no, yung last day, on the 7th day, sa English po kasi when the king was merry with wine, ang gandang basahin Ang ibig lang pong sabihin nun ay nung siya ay lasing na, the king was merry with wine. Nung siya ay lasing na, pinatawag po niya sa kanyang mga eunuko, no, nabanggit ko po na yung mga eunuchs, ito po yung mga castrated na mga kalalakihan na walang kakayahang magkaanak. So sila po usually katiwala sa mga concubines o mga asawa ng hari. Okay? So dito, mga alalay po niya, yung eunuch na inutusan niya, no, para tawagin si Queen Vashti. Again, ano po yung dahilan? Bakit pinatawag niya si Queen Vashti? To show off her beauty. No, para ipagmalaki yung kanyang kagandahan. So ano po nangyari? The queen refused to come. Hindi po pumunta ang reyna, no, si Queen Vashti. So, ang nangyari po, nagalit po si Haring Xerxes dahil napahiya po siya sa harapan ng kanyang mga nobles. Diba? Sa harapan ng maraming mga kilalang tao. So, napahiya siya. So, through the advice of his wise men, no, advice po nila, magpadala siya ng edict o royal decree, no, isang kautusan, no, law, all throughout the Persian Empire, dun sa lahat ng 127 provinces, ano pong nakasulat dun sa edict, dun sa decree? That men should be the masters of their home. Imagine, yun po yung nakasulat sa utos, men should be the masters of their home. Sa panahong yun, talaga naman yung mga kalalakihan na, yung master sa kanilang mga tahanan. Pero ginawa lang po nila yon para maalis, no, yung embarrassment sa hari at kasi sabi ng mga wise men, yung mga advisors niya, lahat ng kalalakihan o lahat ng kababaihan na makabalita ng ginawa ni Queen Vashti, yun na din yung gagawin nila sa kanilang mga asawa. No? Kaya isulat nyo, mahal na hari, that men should be the masters of their home. Ang mga kalalakihan ang dapat Panginoon sa bawat tahanan. Okay? Lahat ng Panginoon sa bawat tahanan magsabing amen. Lahat ng masters. Lakas ng amen ni Pastor. Okay? So, mga kalalakihan naman po talaga, the head of the family. Okay? So, kasabay nung decree ay ang order o kautusan na si Queen Vashti ay aalisin, no, sa palasyo, aalisin sa presensya ng hari for good. No? Aalisin na siya doon sa palace. Hindi na siya yung queen. So napalayas siya. Okay, other scholars says that she was executed. Pinatay siya. Pero wala naman po kasing nakasulat sa Bible na siya ay pinatay. Ang sinabi lang po, she was banished, no, from the presence of King Xerxes. Okay? So, yun po yung ending ng chapter 1. Okay? So, pinalaya si Queen Vashti at ngayon tutungo po tayo sa chapter 2 upang maghanap ng bagong reyna, no, si King Xerxes. At babasahin po ng aking anak, si Janiel, yung pong mula verse 1 to 18. Dito ka na. Ayaw niya sa harap. Isang ganap na audio Bible po ako ngayon. Okay, sige po, makinig po tayong maayos at sundin po natin sa PowerPoint natin. Okay, Esther chapter 2 verse 1. Lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes. Subalit patuloy pa rin itong naaalala si Vashti. Ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Verse 2,
Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dahil sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegay, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Verse 4, ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vasti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganoon nga ang kanyang ginawa. Verse 5, noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya'y si Mordecai na mula sa lipi ng Benjamin. Siya'y anak ni Jair at apo ni Simei na anak naman ni Kis. Verse 6, isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama si Haring Heconias ng Juda. Verse 7, si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampon na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Verse 8, bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegay na tagapangasiwa sa harem. Verse 9, nakagaanan siya ng loob ni Hegay, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Verse 10, gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil yon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Verse 11, araw-araw naman nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Verse 12, bilang tuntunin 1 taon munang pagagandahin ang mga babae, 6 na buwan silang pinapahira ng langis at mira, at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Verse 13, bago humarap sa hari, ibinigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Verse 14, bawat isa'y pumupunta sa hari sa gabi at kinabukas ay dinadala sa isa pang harem nito na pinapamahalaan naman ng yunokong si Saasgas. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakakabalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi siya nasiyahan sa kanya ang hari. Verse 15, dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hinihiling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegay, na bighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Verse 16, noon ay 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Verse 17, lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronohan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. Verse 18, nagdaos ng isang malaking handaan ng hari upang parangalan si Esther at inananyahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Okay. Thank you, Jel. Salamat po kay Janiel. No? Ilang araw din po niya kaming inaalagaan ni Pastor. Dahil nga po nagpapahinga ako, so siya po yung, buti na lang nauso po yung work from home. So nandun po siya sa bahay at siya po yung nag-aalaga, nag-aasikaso sa amin. Praise God. Ang pagtayo ko po ngayon is only by the grace of God. No? Kung sa katawan ko lang po, hindi ko po kaya.
Pero sabi ko kay Lord, Lord, you are greater than any circumstance. Ikaw ay higit, ikaw ay malaki sa anumang kalagayan, ikaw ay malaki sa anumang karamdaman, at kinikilala ko po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus dun sa krus ng Kalbaryo. And if I believe that God has already healed me, that God's strength is in me, tatayo at tatayo po ako upang mangaral ng salita ng Diyos. It is not an hindrance, no? Para hindi po may pahayag ang salita ng Diyos. This is to show how good God is, how gracious God is, no, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na sa anumang kalagayan, nariyan siya. No, sa bawat oras, sabi ng nawit natin kanina, sa bawat oras nariyan siya. Hindi po siya umaalis, hindi po siya lumalayo sa atin. Handa po siya tulungan tayo sa bawat panahon ng buhay po natin. Amen? For His glory, for His exaltation alone. Salamat po sa ating Panginoon. Okay, so doon po sa ating nabasa, no, yung refusal po o pagtanggi ni Queen Vashti para pumunta sa harapan ng mga nobles, no? Yung mga Hudyo po kasi Jewish tradition, sinasabi po nila na hindi lang basta kasi haharap no? Kasi kung titignan natin, bakit hindi siya sumunod sa hari? Utos ng hari, hindi nababali, di ba? Bakit hindi siya humarap? May kasama po itong gagawin niya. According to Jewish tradition, haharap siya na corona lang yung suot niya. Siya ay hubad na haharap sa mga nobles and princes, sa mga military officials. So, hindi po siya sumunod. Pero wala pong nakasulat sa Bible na ganon. According lang po sa Jewish tradition. Okay? So, sa pagtanggi po ni Queen Vashti, ito po ay nagbigay ng daan para si Esther ay makapunta sa palasyo. Mapili, no, mula sa mga magagandang dalaga, no, young maidens, mapili siya na pumunta sa palasyo. Okay? So kung babasahin po natin ulit yung verse 1, no, lumipas ang mga araw, after these things, napawi po yung galit ng hari. So yung after these things po na yon, lumipas na po yung 3 o 4 na taon. Okay? Kasi kung babasahin po natin, yung nabasa po natin kanina sa verse 16, nung humarap si Esther sa hari, ay 7 taon na niya ng paghahari. Diba kanina, naghanda siya ng piging sa 3 taon ng kanyang paghahari. Pero humarap si Esther sa 7 taon ng kanyang paghahari. So, ibig sabihin, 3 to 4 years na ang nakaraan bago itong chapter 2, verse 1. So, ano pong nangyari in between? Yung pong sinasabi ko kanina, tinry po niyang lusubin, invade ang Greece at sila po ay natalo. Ang kanyang mga sundalo ay natalo. Kaya po sa verse 2, mababasa po natin na parang malungkot si King Xerxes at naalala niyang muli ang kanyang asawa na si Queen Vashti. Marahil po pag siya ay natatalo, mayroong comfort, nagko-comfort sa kanya, yung asawa niya. No? Ngayon naalala niya, no? At naisip niya yung kanyang ginawa sa kanyang asawa at yung decree na kanyang ipinahayag para hindi na makabalik si Vashti sa palasyo. Okay? Kasi pag sinabi ng hari, hindi na mababali yon. So, gusto man niyang pabalikin si Vashti, hindi na pwede kasi sinabi na niya. Okay? So, after 3 to 4 years, there is regret, no? Parang remorse, no? Parang nagsisisi siya, no? Sa kanyang ginawa. Kasi nag-decide siya lasing. Di ba? Kung matandaan po ninyo, when he was married with wine, nung po siya lasing, doon niya pinatawag ang kanyang asawa. Yun po yung nagagawa ng intoxication, maling desisyon, no? Maling judgment, poor judgment. Kaya I believe wala po ditong naglalasing. No? Kasi pag lasing ang isang tao, mali ang kaisipan niya. I mean, hindi tama, no? Ano man ang desisyon na gagawin niya. Okay? So, sa verse 2, no, nagmungkahi, no, yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga eunuchs, no, na bakit hindi magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, no?
yung mga personal attendants niya, nag-propose sila ng beauty pageant. Okay? Beauty pageant. Okay? So, isa-search nila, no, halugubin nila ang mga probinsya at hahanapin nila yung mga bata at magagandang dalaga mula sa 127 provinces. Okay? Siguro sa isang probinsya, hindi lang naman isa yung maganda, di ba? Hindi lang isa. Sa Pampanga ba, isa lang yung maganda? Hindi, daming magaganda. Oh. Nandito yung mga magagandang tao. Okay? So maraming magaganda bawat probinsya. So scholars believe na hindi lamang po 100 o 50 yung mga dalaga na dinala sa palasyo, kundi more than 200, 300, or 400 na mga dalaga, magagandang dalaga na idinala sa palasyo. Okay? So, idadalhin sila sa royal harem. Yung po mga harem, ito po yung mga kwarto ng mga concubines o yung mga pangalawang asawa ng hari. Kasi yung mga concubines po ay mga second class na wives. Second class. Ibig sabihin, wala po silang mga privileges na mayroon yung tunay na asawa. So, ang kultura po noon, yung mga hari ay mararaming asawa, mga concubines. Diba? Si Haring Solomon, meron siyang 300 wives and 700 concubines. But does it mean na ito po ay kalooban ng Diyos? Hindi po. Nakita po natin ang nangyari kay Haring Solomon. Siya po ay naimpluwensyahan ng kanyang mga pagan wives, pagan concubines, at bumagsak po siya, no? Dahil sa kanya na ring mga desisyong ginawa sa kanyang pamamahala, sa kanyang buhay. Okay? So, sabi po sa verse 4a, no, ang sinumang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti. The young woman who most pleased the king will be made queen, no, in place of Vashti. So, ang advice po ng mga katiwala niya ay kanya pong nagustuhan. So, sinimulan po ang paghahanap. Kaya the search is on. Okay? Sinimulan na po ang paghahanap ng mga magagandang dalaga. Siguro mayroon pa silang mga elimination round, no? Bago maging, no? O, lahat ng magagandang dalaga, punta kayo dito, no? Bawat probinsya, magagandang dalaga. So, sa mga magagandang dalaga, ay pipili sila ng pinakamagandang dalaga o pinakamagandang dalaga. No? Elimination round, bago yung final. Okay? So lahat po ng napili ng mga attendants o yung mga na-assign sa bawat probinsya ay kanila pong dadalhin sa harem o palace, king's harem. No? Yung po yung lugar ng mga concubines ng hari. Okay? So, sa verse 5 and 6 ay makikita po natin, no, na inintroduce po ang isang Hudyo na ang pangalan ay Mordecai. No, ang kanyang pamilya ay na-exiled sa Babylon. Kung matatandaan po ninyo, sa panahon ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Pumili ang chief ng Haring Nebuchadnezzar, ng mga noblemen actually, no? Mga galing sa mga maharlikang lahi, no? Sina Daniel, mga malalakas na kabataan. Okay? At dinala po sila sa Babylon. So, kakontemporary po ni Lolo, great-grandparent ni Mordecai, kakontemporary niya sina Daniel. Ibig sabihin, kasabay po siya nung sila ay dalhin bilang bihag, exiles sa Babylon. Diba? Nabanggit ko po last week, na nung sakupin ng Babylon ang Juda, no? Hindi pa yun ng Assyria, hindi pa Israel, no? Hindi pa sakop ng Babylon yung Israel noon. 'Di ba na-divide po ang Israel into Israel and Judah. Okay? So yung Judah lamang po. So galing ng Jerusalem sina Daniel, sila po ay dinala sa Babylon. At dun po sa Babylon, nagkanya-kanya na po sila ng mga lugar. So contemporary po ng lolo ni Mordecai. So, ibig sabihin, no, kung paanong sina Shadrach, Meshach, and Abednego, uso nun yung nagpapalit ng pangalan eh. Pinalitan din sila ng pangalan ng hari ng Babylonia.
si Daniel, okay, ang naging pangalan niya ay, okay, Belteshazzar. Hirap kasi. Belteshazzar, si Hanania, Shadrach, si Mishael, Meshach, at si Azariah, Abednego. Okay? So yung pong pangalang Mordecai, hindi rin po yan Jewish name. Hindi siya Hebrew name. Hindi po siya Hebrew name. Ito rin po ay Persian name. Nagaling naman po sa god ng Persia, isa sa mga gods ng Persia, Marduk. No? Kaya si Mordecai, yan po yung Persian name niya. At si Esther naman, yung Hebrew name niya ay Hadassah, pero pinalitan ng Esther, meaning star, Istar, isa rin pong goddess ng Persia. So, uso po nun yung pinapalitan yung mga pangalan. Kahit naman po tayo, nung tayo po ay sakupin ng mga Kastila, no, yung po mga pangalan natin ay hango, no, sa kanilang mga pangalan. Ako po, ang pangalan ko po sa baptismal ko ay Maria Leonor. Maria Leonor. Yung bunso po namin ay Jerry Joseph. Yun po yata yung uso noon na yung mga Kastila gusto nila may kaakibat na saint, no, yung bawat pangalan. Okay? So ngayon po hindi na pwedeng palit-palit ng pangalan, ano po, unless dumaan kayo sa korte. Okay? So, yun po yung dahilan bakit nabago po ang pangalan ni Mordecai at ni Esther. Okay? So, sabi po ng verse 7 ay very beautiful, napakaganda, no? Lovely young maiden, no? Napakaganda at kabigha-bighani, no? Si Esther, no? Yung itsura niya, napakaganda niya at kabigha-bighani. Okay. Okay, siya po ay inalagaan na ni Mordecai nung siya po ay maulila sa kanyang ama at ina. Just picture this in your mind. Isipin po natin, no? Si Esther, eto po siya, kabataan pa niya. Siguro by this time, ang age lang po niya ay mga 18 or 19. Meron pa nga pong nagsasabi na 15 pa lang siya eh. No? O sabihin na natin 18, 19, at most 20. So batang-bata pa siya nung dalhin siya sa king's harem o dun sa palasyo. Okay? Siya po ay orphan. No? Siya po ay ulila na. Bata pa siya na ulila na siya. Kaya po siya inalagaan ni Mordecai. Siya po ay nabubuhay sa isang foreign land. No? Hindi po nila lugar yun. Nasa foreign land siya. Ano yung foreign land sa Tagalog? Nasa ibang lugar siya, no? Kumbaga, nasa ibang bansa siya. No? Foreign land. At ang status po nila, kung hindi man sila slaves, mababa lang po yung status nila bilang mga exiles, no? Bilang mga bihag. Just picture niyo po sa kaisipan ninyo. Marahil, dun po sa panahong yon na dalhin sa kalagayan ni Esther nung siya ay kabataan, nandun na po yung hirap, no, na mga pinagdaanan niya. No? Life must be hard to her. Marahil iniisip niya na siya ay iniwan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos, okay? Dahil sa kalagayan niya, at ngayon, paparating ang isang mas masamang bagay sa buhay niya. Siya ay dadalhin sa palasyo. Okay? Kung titignan po natin, parang, di ba ganda nun, matitira siya sa palasyo? Not with the ungodly king. Hindi naman po ito Cinderella story or a fairy tale na mabait yung prinsipe o mabait yung hari. No? Ang haring pinag-uusapan po natin, si Haring Xerxes, is an ungodly and ruthless king. Papatayin niya yung gusto niyang patayin. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin. Diba? Yun lamang pong napaka-lavish na piging. Diba ba? Ito ay waste of money, waste of wealth, no? Pero ginawa niya ito dahil siya po ay mayroong political motives. Oh. So, hindi po maka-Diyos yung haring sasamahan niya.
o yung haring kung siya man ang mapiling reyna, hindi po makadiyos ang kanyang haring sasamahan. Okay? At kapag sila, no? Kapag sila ay napunta sa king's harem, o yung lugar, kwarto, lugar ng mga kababaihan, mga concubines, wala na pong balikan to. Wala nang uwian. So hindi na po sila makakauwi. Isa lamang ang pipiliin bilang reyna, tandaan po natin. Kung 400 na mga kababaihan yon, isa lamang yung pipiliin na reyna. So yung 399 ay yung buhay po nila ay nakakulong na lamang dun sa palasyo. Freedom will be taken from them. Wala silang laya, wala silang kalayaan. Kaya mahirap ang buhay din nila. No? Nag-i-struggle. I believe si Queen Esther ay nag-struggle din nung siya ay dalhin sa king's harem. Bilang isang kabataan, marahil nalilito siya, di ba? Nag-i-struggle siya, confused siya. Ano yung nangyayari sa buhay niya? Isa na nga siyang ulila, isa na nga siyang ampon, o nabubuhay pa siya sa hindi niya bayan. Tapos dadalhin pa siya sa isang lugar na kung saan ang hari ay kinikilalang mabagsik, no? Mabangis at hindi makadiyos. So hindi na po sila makakauwi, no? Yung mga kababaihan. At si Esther, wala pong certainty, no? Marahil yung iniisip niya, ang pag-asa ko na lang ay masiyahan ng hari sa akin at ako ang maging reyna. Di ba? Her only hope is to be the queen of the Persian Empire. Yun lamang po yung pag-asa niya. Masiyahan ng hari. But there was no certainty. Walang assurance na siya yung mapipili. Di ba? Imagine niyo, feel the tension, feel the fear na nararamdaman ni Esther. Walang kasiguraduhan ano ang dadatnan niya dun sa palasyo. Ano magiging siya in the future. Okay? So, isa lamang yung pipiliin. Ang tanging benefits ng mga kababaihan na dadalhin sa palasyo ng hari, mayroon silang bubong na matitirhan, mayroon silang mga pagkain na makakain, maraming pagkain, at mayroon silang mga damit, magagandang damit na isusuot. Yun lang. Yun lang ang kanilang benefits. And the rest, kulong na po sila for life, no? Dun sa harem. Okay? So, we do not know kung si Esther ba was taken by force. Wala po kasi nakasaad sa Bible kung si Esther ay kinuha ng sapilitan, no? Against her will. Okay? Silent ang Bible doon. Hindi rin po natin alam kung willingly o kusa siyang sumama dun sa mga opisyal ng hari at pumunta ng palasyo. So hindi po tayo sugrado doon. Kaya nga po ang Book of Esther, this makes the Book of Esther very intriguing, no? Magkakaroon ng curiosity yung ating kaisipan, thought-provoking, no? Yung mga lines, no, sa Bible. Pero okay, makikita po natin yung mga pagbaligtad ng mga pangyayari, no, sa buhay ni Esther. Okay? Intriguing man siya, pero interesting din po dahil po sa pagbaligtad ng mga pangyayari. Tingnan po natin yung susunod na verse. So verse 9. Okay, so nakagaanan siya ng loob ni Hegai. Ibig sabihin ni Hegai was very impressed, no? Pleased with Esther. No? Ano ba yung kay Esther? Bakit nakagaanan siya ng loob ni Hegai? What was in Esther that pleased Hegai? Kasi yung mga ibang babae, magaganda din naman sila, di ba? Pero bakit si Esther ang nakagaanan ng loob ni Hegai? Si Hegai po ay isang eunuch din po, no? Eunuch. Katiwala ng hari sa mga kababaihan, no? Sa mga asawa niya.
Okay? So dahil po na-please si Haggai, ang nangyari po, siya ay binigyan agad ng pagkain at mga pampaganda. Actually, sa English, special menu yung binibigay sa kanya. No, mga pampaganda. Ipinili siya ng pinakamainam na tirahan dun sa harem. The best room. No, kung yung parang hotel yan, yung presidential suite. No, the best room. No, pinakamainam na tirahan dun sa harem. At binigyan pa siya ng 7 katulong na babae. Okay? Yan po yung nagawa ng karisma ni Esther. Okay? What was in Esther that pleased Haggai? Kung matatandaan po ninyo si Joseph din po, di ba? Potiphar was pleased with him. Yung jail guard ay nasiyahan din po kay Joseph. Yung favor. No? Yung favor. Joseph won the favor of Potiphar and the jail guard. Bakit? Because God was with him. And I believe kay Esther, kaya nakagaanan din siya ng loob ni Haggai because there was something in her na wala sa ibang mga kababaihan. The presence of God in their lives. Tandaan po natin kahit sila ay nasa ibang lugar, kahit sila ay binihag, dinala sa iba't ibang lugar, ang Diyos ay hindi po umalis sa kanila. Nanatiling mabuti ang Diyos sa kabila ng sila ay nasa ibang lugar. Sa kabila ng kanilang pagkakasala, sa kabila ng kanilang pagtalikod sa Diyos. Pero ang Diyos, dahil siya ay mayroong covenant, mayroong tipan sa kanila, hindi lamang kay Esther, kundi sa lahat ng Hudyo, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi po sila iniwanan ng Diyos. Kaya po in verse 10 to 11, yun po, hindi pa rin po nila sinasabi ang kanilang identity, no? Siguro dahil na rin sa takot or strategy po nila ni Esther para hindi po sila ma-discriminate as Jews at mapili po siya bilang reyna. So hindi po natin alam, pero definitely kasama yung takot, no? Kaya hindi po nila sinasabi na sila ay mga Hudyo. Okay? Sa verse 12 to 14, ay medyo parental guidance po ito, PG-13, no? Yung tuntunin o yung proseso na gagawin sa bawat dalaga o sa bawat babae na dinala sa harem. Ito po yung tuntunin. So bago humarap ang isang dalaga o ang bawat dalaga sa hari, pag sinabi pong humarap sa hari, hindi lang po yung humarap siya ng harap-harapan, nakita siya ng hari. Pag po sinabing humarap sa hari, ano po yan? Sa termino po natin, one night stand. No? Sisipingan siya ng hari. Imagine what will happen to these 400 young maidens. Okay? So, bago sila humarap sa hari, ay dadaan muna sila sa pagpapaganda. No? Beautification, 12 months, 1 taon ng pagpapaganda. So 6 months, maglalagay-lagay muna sila ng mga langis, no? Yung sabi, mira, no? Ng 6 months, at sa 6 na buwan ay pabango at iba pang pampaganda. Siguro yung pabango ito, yung hindi lang yung basta pabango, yung pabangong mamahalin. No? Mga pampagandang mamahalin. No? Ano ba yung mga pabangong mahal? Jacel, alam niya yung mga pabangong mahal. Ano yung mga pabangong mahal sa panahon natin? No? Ako, class B, pwede na sa akin. Okay? So, mamahaling pabango yan, mamahaling pampaganda. No? Bago sila humarap sa hari. Okay? At ang sabi po, no, sa 4B, kapag sila ay humarap na sa hari, ibig sabihin, isang gabi, no, sumiping na sila sa hari, no? Kinabukasan noon, in the morning, dadalhin na sila sa isang bagong room. No? So, merong second harem. No, dadalhin sila sa second harem
dun po dinadala yung lahat ng concubines ng hari. Okay? Mga second class na mga asawa ng hari. So iba naman yung namamahala doon, si siya as Gas. Isa ring king's eunuch in charge of the concubines. Okay? So sabi po sa verse 4, kung hindi siya ipapatawag nito, no? Kung hindi siya after na one night stand, kung hindi siya ipapatawag muli, no, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari, hindi na siya babalik sa palasyo o dun sa room ng hari. Okay? So unless hindi siya ipatawag, hindi sila pwedeng pumunta. Okay? Ngayon, maiintindihan po natin yung sabi ni Esther na hindi pa ako pinapatawag ng hari kasi kamatayan po ang parusa sa sino mang pumunta sa hari nang hindi ipinapatawag. Okay? So kamatayan ang parusa sa pumunta sa hari nang hindi pinapatawag. She could never go to the king again unless he had specially enjoyed or delighted in her and requested by name. So yun po yung mundo ni Esther. Gusto niyo po ba yung mundo ni Esther? Gusto niyo ba pumunta sa palasyo ni King Xerxes? Mga dalagang babae, gusto niyo ba yung ganon? Mundong ganon? Ito po ang mundo ni Esther. Kaya sa ating pong pagbabasa ng Book of Esther, no, I believe meron pong mga verses na parang oops, no? Pero I know the Holy Spirit is in us, no? Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin para makita natin ang bawat character at the right perspective. No, yung may tamang pananaw. Kasi yun nga po yung kaibahan ng Book of Esther. Sa literature po tinatawag na moral ambiguity. So ibig sabihin, yung mga characters, hindi mo alam kung mabuti ba siya o masama. Kung godly ba siya o hindi. No? Essentially good or essentially bad. So ang magbabasa, ang siyang magja-judge. No? Ang magbabasa, ang siyang ahatol o kung ano ang pananaw niya ayon sa kanyang naunawaan. Pero tayo po, sabi ko nga po, meron tayong Holy Spirit. God will give us the right perspective. At ako po, bilang tagapagturo, no? Yun po yung aking perspektibo sa buhay ni Esther. Bata pa siya nung dalhin siya sa King's Harem. Marahil hindi niya gusto yung kanyang yung pagdadala sa kanya doon o sumiping sa hari. Pero napilitan siya o hindi siya napilitan napilitan siya dahil yun ang utos ng hari. Kasi dalawang bagay lang sumama siya o mamamatay siya. Yun lang. Sumama siya o mamamatay siya. So ilagay din po natin ang ating mga shoes, no, sa shoes ni Esther. Okay? So verse 15. Now it's Esther's turn to go to the king. Okay? So oras na para siya ay humarap sa hari at inaccept po niya yung advice ni Hegai, no? Kung ano lamang yung kanyang dadalhin, no? Kasi alam niya si Hegai, matagal na niyang kasama ang hari, mas alam ni Hegai kung ano ang makakasiya sa hari, kung ano ang makaka-please sa kanya. So yun po ang sinunod ni Esther. Okay? So can you feel the tension, the fear of Esther habang po siya ay papunta sa kwarto ng hari? Diba? Siguro nasa isip niya, paano kung hindi masiyahan ng hari sa akin? No? Paano kung hindi ako maging reyna? Anong mangyayari sa akin kapag ako ay dadalhin na lang bilang isang concubine, no? Sa second harem. But look at verse 15, verse 15b, ang sabi niya, nung siya ay papunta sa hari, nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Okay? So she was admired by everyone who saw her. Sa NLT, sa ESV, Esther was winning favor in the eyes of all who saw her. No? Nabighani ang lahat sa kanya. Okay? Napakalakas ng charisma ni Esther, no? I believe because of God's
presence in her life. No? He won the favor of all who saw her. Okay? So, sa verse 16, ito po yung sinasabi ko kanina, 7 taon na ng paghahari ni ni King Xerxes nung humarap si Esther sa kanya. Okay, and verse 16 to 17, sabi po, lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa iba pang babae. Kaya kinuranohan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. Okay? So, sa lahat ng mga dalagang babae, magagandang babae, na hiniharap sa hari, no? Si Esther ang nakapukaw ng damdamin ng hari. Sabi, inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Okay? The king loved Esther more than any other young women. Okay? So, ayun po. The search is over. No, tapos na po yung paghahanap ng reyna. So, and the winner is Esther. Ang panalo po ay si Esther. At ang sabi po, naghanda po, sa verse 18, naghanda po ang hari. Nagdaos ang hari ng malaking handaan. Talagang mahilig siyang maghanda, no? Nagdaos siya ng isang malaking handaan upang parangalan si Esther at inanyayahan niya lahat ng kanyang mga pinuno, mga kaibigan. Kaugnay nito, no, nagpahayag pa siya ng pista official. No, naging special holiday sa buong kaharian at namahagi siya ng maraming regalo. Okay? So, Queen Esther, sa mga susunod po mga topics, we will see that Esther's queenhood changed the destiny of the Jewish people. Na bago yung destiny, hindi lamang ni Esther, kundi ng mga Jewish people. So, sinabi ko nga po kanina na mayroong mga ethical dilemmas. No? Sa Tagalog, mga suliraning ethical or moral ang Book of Esther. Okay? Siguro itatanong natin, is it right to use charm and beauty? Tama ba na gamitin ang kagandahan at ang charm para i-please ang hari? Para i-win ang favor ng hari? Tama ba na i-conceal nila yung kanilang identity bilang mga Jewish people, si Mordecai at si Esther? Tama ba na itago nila na sila ay isang Hudyo? Tama ba na si Mordecai ay hindi nag-bow down kay Haman, no, bilang authority? Tama ba na sila ay nag-revenge, no, sa kanilang mga kalaban? Kung babasahin po natin, 75,000 ang namatay. At hindi lamang yun, pinatay din nila yung mga anak, mga pamilya o mga anak ni Haman. Tama ba yun? Okay? So yun po yung tinatawag nating moral ambiguity. So nasa nagbabasa po kung ano yung magiging judgment natin. But as the story unfolds, no, yung kwento unfolds, makikita po natin the power of God, no, the workings of God sa buhay po ni Esther at ni Mordecai at ng mga Jewish people. Okay? Sabi nga po sa Romans 15 verse 4, na anumang kasulatan, anumang nasa kasulatan noon, yung mga nasulat noon pang una, ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? So sa pamamagitan ng mga aklat, ng mga binabasa natin sa Bible, no, ay magkaroon tayo ng pag-asa. So makita po natin behind the scene ang Diyos kung ano ang kanyang ginawa kay Esther at sa kanyang mga minamahal na bayan, ang bayang Israel. Okay, so in spite of the complex and thought-provoking characters na mayroon ng Book of Esther, makikita po natin yung providence, no, o yung biyaya ng Diyos sa buhay ng mga Jewish people. So sabi ko nga po kanina, God is with us in every situation. Sa bawat sitwasyon po ng buhay po natin,
sa bawat kalagayan po natin, every moment of our lives. Hindi po siya natutulog. O, tandaan po natin yan. Hindi po natutulog ang Diyos. He is always awake. No, lagi po siyang gising upang tayo ay kanyang tulungan sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan ng buhay po natin. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. At sa buhay po ni Esther, Lord God, sa umpisa pa lamang ay nakita na po namin kung gaano kakabuti, kung gaano kalaki ang iyong biyaya sa kanyang buhay at sa buhay ng mga Hudyo na yung pinili, Panginoon, upang yung maging bayan. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan namin pong na naipapahayag po sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon. Sa mga bagay na hindi po namin maunawaan, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-enlighten sa amin, Lord God, magpapaliwanag sa amin, magtuturo sa amin, Panginoon, ng mga kapahayagan, katotohanan mula sa iyong mga salita. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hello, test mic. Tagumpay, balak, tagumpay. Praise God. Thank you, Lord. Salamat po sa Pinoon. At bago po conclusion, naisumunto ako si Pastor Francis at si Pastor Edwin pasal ng report. At pwedeng may share sa kung ano yung karanasan nila sa Dumaguete. Sige, please come. Praise God. So, sila po'y galing doon. 3 hanggang 10 po sila. Dinorte hanggang 10. At pinasyalan po ang ating mga churches doon. Meron naman 10 churches. 10. Okay. Dumaguete. Nagawa ba? Yung mga pictures? Wala. So, praise God, kami po ay nagpunta ng Negros Oriental, January 3 hanggang 10. So, ang kasama po namin pumunta doon, si Pastor Edwin, Sister Neri, Sister Ellen, si Pastora Plet. Kung kilala niyo po si Jose, yung nag-share nung convention, puro verses po yung kanya sinabi. Yun, si Brother Jose, si Ate Reggie, tapos si Ate Alani, Pastor Alani, nadatnan na po namin doon sa Tsaka si Pastor Eileen at ganun si Ate Lordin, yung kanyang biyanan. So, pumunta po kami sa isang bagong bukas na church natin, CFSM, Shaton, Negros Oriental. Ayun po yung mga members and leaders po niyan. Makikita po natin. So yung Shaton po ay southernmost part ng Negros Oriental. 50 kilometers away from Dumaguete. Bumiyahe po kami doon. Yung first day po namin, nakipag-fellowship muna kami sa mga members and leaders. Tapos nung Saturday po yun, nung Sunday, nagkaroon po kami ng gawain doon. Ako po yung nag-preach, nagbigay po tayo ng foundation sa kanila about spirit, soul, and body para maintindihan po nila kung ano pa yung susunod namin ituturo. So pagkatapos po nun, before kami mag-lunch after na service, nagkaroon na po kami agad ng empowerment sa kanila upang sa ganoon, kung ano yung natutunan nila sa Sunday service preaching, ay malaman po namin kung ano talaga yung kanilang saloobin doon. So pagkatapos po nun, January 6, pumunta po kami ng bundok from Dumaguete. 6 hours po ang biyahe namin. Papunta ng Kabkaban, Bindoy, Negros Oriental. So bundok po yon. At pagdating po doon,
nagpahinga po ng konti. Pagdating ng karoon po kami ng empowerment agad sa mga members. Ayan po yung mga picture po sa CFSM Kabkaban, Anniversary lang. Bindoy. Okay, yan po yung empowerment muna, Pastor. Ginrupo po namin sila into 6 groups. Bawat isa sa amin may 2 facilitators. Ayan po, alam na po natin kung sino yung nakatalikod na yan. Ba, parang muntik natang mag-eclipse, ha? Empowerment po yan. So matagumpay po. Kaya nga po, ang sigaw po ng mga kapatid natin doon sa Negros, kadaugan. Ibig sabihin po, tagumpay. Yun na po yung sigaw nila ngayon. Yan Yeah. si Pastora Ple. Anniversary po yan, nung silimutan ako. Oh. Anniversary. Nung pong una po kami pumunta doon, for anniversary lang, 2015. So, pero bumalik po kami sa bundok, kundi sa Bindoy na kasama ni si Pastor, 2016. Tapos pagdating ng 2017, bumalik kami hindi na rin sa bundok, kundi sa Dumaguete na. So after 8 years, no, from 2017, sila po ay na-empower, nagkaroon po kami ng empowerment doon. And after 7 years, sila na mismo po ang nagpursige, na-inspire, na-empower, na magtayo ng mga churches doon. So, ang una po nating church doon ay yung sa Kabkaban, sa Bindoy. Sa bundok po yon. At pagkatapos po noon, ng empowerment, bumaba po sila from bundok, pumunta ng Dumaguete. Kaya naitayo po yung Kandaway, isa pong barangay sa Dumaguete, at saka yung Shaton, at yung tinatawag po nilang Mabinay. So, ang pastor po natin sa Mabinay ay yung kapatid ni Inestoria, si Inestorio. Opo, totoo po yun. Yan po, pagkatapos po ng January 8, nagkaroon po kami ng anniversary, 13th year anniversary po ng CFSM Kabkaban. So pumunta po pala kami doon, 3 years pa lang ang church. So pagkatapos, yun na. Sa CFSM Shaton po pala, mayroon po sila simpleng pag-aawitan, praise and worship. Gitarista lang, pero meron po silang drums na nag-donate, pero wala po silang drummer. Kaya sa susunod, isasama namin si Doc. Iiwan namin doon. Tinuturuan ko po sila, kaya lang, hindi po dumadapo yung kaliwa ko eh. Kaya hindi po natuloy yung pagtuturo ko. Pero napakaganda po, matagumpay po ang gawain ng Panginoon. And I do believe, ang Banal na Espiritu ang magpapaliwanag sa kanila sa lahat ng aming itinuro. Nahihirapan man po silang umintindi ng Tagalog at makapagsalita ng Tagalog. Kaya unti-unti po, nagbibisaya na po kami, kahit konti lang yung alam namin. Pero naniniwala po tayo na ang Banal na Espiritu po ang dakilang tagapagturo. Amen. Ipauunawa po niya ang lahat ng aming itinuro sa kanila. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa tagumpay na ibinigay sa amin. Kung may idadagdag pa po si Master Edwin. Siguro wala na ako. Sinabi lang po niya lahat. Yes, Okay. tama. Ito lang po ang aking bigyan ng emphasis dito. Sila ay mayroon barrier sa aming lengguwahe. Paano ka makipag-communicate, hindi namin sila kakalengguwahe. Habang may nangyayari sa divided session namin na sinabi ni Pastor Francis, kung magsalita sila, talagang hindi mo talaga ito maunawan at kung magsalita kami, hindi na talaga mayroong language interruption. Pero doon ko nakita ang galaw ng Diyos, ang banal na Espiritu. The more na sila'y nagsasalita, tila parang naunawaan namin sa magitan ng expression ng mukha nila at sa kanilang mga terminong ginagamit. At doon, yung mga kagroup namin, talagang umiiyak na yung magulang doon. Sabi ko, Panginoon, paano ko siya ibabahagi? Ang Diyos, ang Banal Espiritu, ang siyang kung nakikitang paggalaw doon. At within 10 days, kasama namin sila. No? 7 days. No? 10 days, no? 7 days. Paano kami magipag-communicate na ganun ang lengguwahe?
ang banal na Espiritu dahil ang Espiritu nila at ang Espiritu natin ay iisa. Amen, diba? At ang mga mensaheng ating na ipapangaral dito, siya rin din ang naipapangaral nila. Ginagamit nila ang ating mga material kung bakit sila ay nakakasabay sa ating mga tinuturo dito. Kaya kailangan lang nagkaroon ng spark. Nakita nila kami, naglihab ang kanilang pananampalataya. At kaya sila, sabi niya, sana makabalik kayong muli. Sabi ko, sa biyaya ng Diyos, kami babalik. And thank you po and God bless po sa inyong lahat. Amen. So si pastor po pala, kahit na hindi siya nakapunta, nag-record po siya ng audio recording. Tapos buti na lang yung kanilang sound system doon, may Bluetooth, binlutot namin at narinig po nilang maigi ang mensahe ni Pastor Gerard. Pagbati at mensahe. At supposed to be po pala, ako yung magpipreach doon sa anniversary. Pero nagkaroon ako ng impression na si Pastor Edwin na lang. Pero ito po yung magandang bagay na nangyari. Yung verse na hinihanda ko, ay yun din ang verse na sinabi ni Pastor Gerard doon sa mensahe niya sa mga taga-Kabkaban. Hosea chapter 4 verse 6. At yun din po yung pinrich ni Pastor Edwin. Hindi po kami nag-uusap-usap, pero isang verse lamang po ang nasasaisip po namin. At yun po ang paggalaw, patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat sa amin. Salamat Amen. po. Praise God. Okay, hallelujah. Purihin pa na salamat Sir Francis, Sir Edwin, at ganoon din sa kalamisis na kasama sila. At purihin pa na alam ko na hindi mo tayo nakarating lahat doon, pero kayo ay naging bagi, no? At alam ko na sa darating na October, ang mga ilang pastor darating po sa atin dito. Sabi ko, pasyal sila sa atin. Kaya po, baka makakasama natin mga ilang pastor. Pastor lang po ang darating sa month of October or November. Okay? So, purihin pa at salamat sa mensahe ng Panginoon na narinig po natin. At salamat sa Panginoon, sa aking asawa, sa aking darling, sa aking love. At ginamit siya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. At tunay na ang oportunidad ay nasa bawat sa atin. At wala pinipiling lugar, wala pinipiling panahon, wala pinipiling edad. So, lahat tayo ay pwedeng gumawa ng opportunity. Gumawa kasi, sabi nga Ephesians, no? Chapter 5:16, na atin mong i-redeem ang oras na kung saan ang mundo, ang panahon ay pala ng pala. At ang opportunity sa atin ay mag-shine sa mga tao. At sabi lang ng mga bagay na yan, ay tayo po ay mabubuhay dito sa mundo ito na puno ng sigla, puno ng buhay, puno ng kapangyarihan, puno ng pagpala sa ating mga buhay. At tayo po ay tunay na masaya sa buhay nito. Buhay na kasaya-saya at buhay na ganap sa bawat isa sa atin. Dahil si Jesus. Sabi nga po ng Colossians chapter 1, verse 26, na kung saan Christ in you, share ko lang, ang Panginoong Jesus ay nasa atin. So, let us redeem the time. Alam niyo, mga kapatid, kung ating patuloy na kikilalanin na hindi lang sumasama sa atin ang Panginoon, kundi ang Panginoon ay sumasa atin. It is within us. God, ang Diyos mismo na si Jesus, ay nag-manifest. At ang manifest na yan ay nasa atin. It's inside of us. Amen? Kaya kung ano na kay Kristo, ay nasa atin lahat. Kaya patuloy natin itong kilalanin. Meditate. At patuloy natin sa ating mga puso. At habang tayo po ay nag-grow, at habang patuloy na tayo nabubuhay doon sa pagiging anak ng Diyos, pagiging si Kristo nasa rin mga buhay, tunay nga po, ang mga tao ay na-influensya at tayo nakagawa ng opportunity. Hindi tayo napilitan, kundi po ay kusang dumarating sa ating mga buhay. At tayo po ay gumagawa ng mga bagay na kung saan ang mga bagay na yan ay hindi natin nagagawa sa ating sariling kakayaan, pero nagagawa yan dahil sa ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya kapatid, iyong maranasan wa
yung kasiyahan mo, patuloy mo i-rejoice. Kasiyahan sa buhay mo na si Kristo ay sumasayo, na si Kristo ay sumasatin, mga kapatid, sa araw-araw, minuto sa panahon natin, hindi tayo iwan, ibabayaman. Dahil si Kristo ay nasa atin. Hindi lang siya sumasama sa atin, kundi siya sumasa atin. Amen ba? Kaya, tagumpay. Amen, tagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo lahat, tumayo. At purihin na Panginoon sa isang chorus, sa ating po kantahin na isang chorus ng ating pong worship kanina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Tunay, Panginoon, Ikaw ay sumasa amin. At tunay, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ang unos, Panginoon, ay pinapatahimik mo. Ang mga pilay ay yung pinapagaling. Ang paralitiko, Panginoon, ay yung pinatayo. Ang bulag ay yung pinakita. Ang bulag ay nakakita. Ang pipi, Panginoon, ay nakapagsalita. Ang 12 taon na dumudo ay, Panginoon, Ikaw ay pinagaling mo ang bahay ito. Kaya Lord, salamat po na Ikaw ay kumikilos sa bawat isa. Kumikilos sa bawat isa. Kumikilos, Panginoon, sa mga taong aming na makasama sa bahay, sa aming mga katrabaho, sa aming klase, Panginoon. Panginoon, salamat po, Diyos, sa mga opportunity sa aming buhay. Salamat po sa opportunity pagkakataon, Panginoon, na kami, anak nyo, na kayo ay sumasabi, ang inyong kaharian, ang inyong covenant, ang inyong mga pangako, ang inyong espiritu, ang inyong faith, ang inyong authority, ang inyong pagpala, ang inyong love, ang inyong pag-ibig, joy and peace, ay nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, kami lubos na magpasalamat sa iyo. Lubos kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo. At patuloy kami mag-rejoice, Panginoon, sa buhay namin. Dahil Ikaw, ang aming Diyos sa buhay at tunay sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Kaya pinupuri ka namin, salamatan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. And we all say, Amen, Amen. Amen. God bless you po.